Umiling siya, binago ang kanyang mga iniisip sa kanyang pangunahing misyon. Sa kasalukuyan ay nagawa na niyang makakuha ng dalawang impormasyon tungkol sa kakaibang Blue Pill. Ang una ay ang Ice Adventurer na ang kaso ay ipinasa niya kay Austin, at ang pangalawang impormasyon niya ay isang B-rank na hot and sour noodles hero na malapit ng magdaos ng fan meeting at kailangan niya lang makarating doon. Tinitingnan ng maraming bote ng painkillers na pagpasyahan ni Michael na sa hinaharap ay mas marami pa siyang makakaharap na panganib dahil hindi na siya maaaring magbahagi ng apartment sa ibang tao at pigilan silang masangkot sa kanyang mga problema. Biglang lumitaw si Valeria sa sala. Nang marinig ang kanyang boses, nanginginig ang bida sa pagtataka at halos hindi napigilan ang sarili na sumigaw. Huminto ang dalaga sa tabi niya at nagtanong ng nalilito kung bakit napakalakas ng amoy ng gamot dito. Ngumiti ng awkward si Michael at sumagot na aksidente niyang nahampa ang kanyang paa sa sulok ng mesa kaya kailangan niyang kuskusin ito ng gamot. Ang mga salita ng binata ay hindi nagbigay ng kumpiyansa sa dalaga at itinaas niya ang isang kilay sa isang tahimik na tanong. Ayaw sumagot, umiwas ng tingin si Michael. Sa mismong sandaling iyon, pumasok si Diana at Marina sa silid. Sinabi niya na dahil nagtipon na ang lahat, gusto niyang sabihin na lilipat na siya. Ang mga salitang ito ng binata ay nagpagulantang sa mga dalaga, hindi makapaniwala sa kanilang mga narinig. Hiniling ni Valeria na ulitin niya ang kakasabi lang niya. Ipinahinga ang kanyang mga siko sa kanyang mga binti, ipinaliwanag ng bida na bilang isang binata, hindi siya gaanong komportable na manirahan kasama nila. Sa panahong lumipat siya dito, wala siyang pera para makabili ng iba pa, ngunit ngayon ay nakakuha siya ng promosyon at lumaki ng malaki ang kanyang sweldo kaya nagpa siya siyang lumipat. Itinuro ni Marina si Valeria at nagtanong ng nalilito kung ano ang mangyayari sa kanya. Inabot ang likod ng kanyang ulo, sumagot ang binata na wala siyang kinalaman sa dalaga na ito at nagtanong kung bakit bigla siyang nagtanong tungkol dito. Ang kanyang mga salita ay nagpatahimik sa mga labi ni Valeria sa pagkadismaya. Nang walang sinasabi, nagtungo siya sa kanyang silid, iniiwan sina Diana at Marina kasama si Michael. Bumantong hininga si Marina at sinabi na kung ganoon, wala silang dahilan para pigilan siya. Gayun din, dahil alam na nila ang contact numbers ng isa't isa, hiniling niya sa binata na tawagan sila kapag libre siya. Sumagot si Michael na tiyak na ililibre niya sila ng masarap na pagkain pagkatapos, na maaaring ituring na farewell dinner. Sa mga salitang ito, malakas na isinara ni Valeria ang pinto, na nagdulot ng pagkabigla sa mga naiwan sa sala. Kumunat ang noo ng ating bida, sinusubukang unawain kung ano ang nasabi niya na nagdulot ng ganoong karahasang reaksyon sa dalaga. Mayroong matinding katahimikan sa silid sa loob ng ilang sandali, at si Michael ang unang nagsalita, sinabing kung kakain sila, mas mabuti kung magkakasama silang lahat. Dito, hindi na nakatiis si Marina at, humakbang pasulong, nagtanong ng may galit sa kanyang boses na ang isang napakagandang at mabait na dalaga tulad ni Valeria ay hindi karapat-dapat na makasama niya at kung bakit napaka-terrible ang pagtrato ni Michael sa kanya. Nang makapagsalita, bumantong hininga siya ng malalim at, tumalikod, sinabi na ngayon ay kailangan nilang magpahinga ng kaunti. Magagawa nilang mananghalyan pagkatapos niyang ayusin ang kanyang mga usapin kay Valeria. Kaya naiwan ang ating bida na mag-isa sa sala. Iniisip niya kung ano ang gagawin. Gusto niyang panatilihing malayo si Valeria upang hindi siya madamay sa panganib. Matapos umupo ng ganoon sa loob ng ilang minuto, tumayo si Michael mula sa sofa at nagtungo sa silid ng dalaga. Nang mahina niyang katukin ang pinto, narinig ang boses ni Valeria mula sa likod nito, pinapayagan siyang pumasok. Nakahiga siya sa kanyang kama na nagtatampo, nakatingin sa dingding sa harap niya, hindi man lang lumilingon nang pumasok ang binata sa silid. Huminto sa pintuan, gusto ni Mike na humingi ng paumanhin sa kanya, ngunit sa sandaling sinabi niya ang salitang, "Paumanhin?" Pinutol siya ni Valeria, nagtanong ng irritable kung bakit siya humihingi ng paumanhin dahil wala naman siyang sinabi na ganoon at wala naman talaga silang kinalaman sa isa't isa. Nang sabihin ni Michael na hindi ganoon ang ibig niyang sabihin, tumalon ang dalaga sa kama at, na may luha sa kanyang mga mata,
hiniling sa kanya na maging tapat lang at aminin na hindi niya siya gusto. Lumakad pasulong ang bida at inulit ng mas mapilit na nagkamali siya sa pagkakaintindi ng lahat, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi nagpakalma sa dalaga at sa kabaligtaran, kumunat ang noo ni Valeria at nagtanong ng nalilito kung ano ang dahilan kung bakit hindi niya siya gusto. Talaga bang napakapangit niya? Bumantong hininga si Michael at marahang ipinatong ang kanyang mga palad sa kanyang mga balikat, hiniling sa kanya na huminahon. Pagkatapos nito ay tinanong niya kung bakit hindi na lang sila manatiling magkaibigan. Sa halip na sumagot, inulit ni Valeria ang kanyang tanong, talaga bang hindi niya siya gusto? Nag-alinlangan ang bida na sumagot, naaalala na ang karamihan ng kanyang kabaitan sa kanya ay nagmula sa kawalan ng kapanatagan dahil sa kanyang sirang relasyon sa kanyang pamilya at gusto lang niyang ibuhos ang kanyang puso sa ibang uri ng pagmamahal. Naintindihan din niya na dahil hindi niya sinuklian ang kanyang damdamin sa lahat ng oras na ito, personal na itinuring ni Valeria ito, iniisip na ang kanyang nakaraan ang dahilan kung bakit minamaliit siya ng ibang tao at ngayon ang kanyang sirang anyo ay nagpaalala sa kanya ng isang marupok na porselana na manika na maaaring masira mula sa isang walang ingat na galaw ng may-ari nito. Hindi napigilan ni Michael ang isang mabigat na buntong hininga. Iniisip na hindi niya maaaring dalutan ng ganoong sakit ang dalaga. Nang sasabihin na niya ang isang bagay sa kanya, ibiniling ni Valeria ang kanyang malungkot na tingin sa tabi at sinabi na marahil ay tama nga ang lahat ng sinabi ni Michael. Tinanong siya ng bida kung ano ang ibig niyang sabihin ng may pagkalito. Ibininalik ng dalaga ang kanyang tingin sa kanya at ipinaliwanag na masyado siyang minipin. Naisip niya na pagkatapos ng halik na kanilang parehong naranasan ay natagpuan na nila ang isa't isa sa kanilang mga puso. Lumapit sa kanya, sinabi niya ng may pag-asa sa kanyang boses na kahit hindi pa ngayon ang oras, ayaw niyang maging estranghero sila sa isa't isa at tinanong kung si Michael ay maaaring maging kanyang unang opisyal na boyfriend. Mayroong desperadong pag-asa sa mga mata ng dalaga at nang makita ito, wala nang nagawa ang ating bida kundi pumayag. Kasabay nito, aktibong isinasagawa ni Austin ang kanyang misyon. Ang kanyang napakagaling na plano ay imbitahan si David sa club at lasingin siya. Masusing pinanood niya ang bayani sa buong gabi, iniisip ng may inis na kung hindi dahil sa kanyang bagong godfather, hindi niya sana kailangang gumastos ng malaking pera para imbitahin si David dito upang magsaya. Nang makatulog ang binata, maingat na gumapang si Austin sa kanya at nagsimulang halukayin ang kanyang mga bulsa, naghahanap ng anumang kahawig ng mga blue pills. Bigla siyang nakakita ng ilang kakaibang maliit na kaso. Bubuksan na niya ito nang magising ang Ice Adventurer at kumunat ang noo, nagtatanong kung ano ang ginagawa ni Austin dito. Lubos na natakot ang binata ngunit nagawa niyang makalusot sa pamamagitan ng tahimik na pagkuha ng sigarilyo. Humarap siya sa bayani at, sinusubukang huwag ipakita ang kanyang takot, sumagot siya na may peking masiglang intonasyon na naghahanap siya ng sindi. Sa kasamaang palad, nawala niya ang kanyang lighter. Walang kainahinala si David at ibinigay niya sa kanya ang kanyang lighter at nagtanong kung saan nagpunta ang mga dalaga na naroon. Isinilid ni Austin ang isang sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga ngipin at ngumiti ng nasiyahan at sinabi na naghihintay sila sa susunod na silid. Pagkatapos nito ay idinagdag niya na maaari niyang hilingin sa gusto ni David na maligo kasama niya ng kaunti. Nagustuhan ng Ice Adventurer ang ideya na ito at ang parehong nasisiyahang ngiti ay namukadkad sa kanyang mukha. Isang oras pagkatapos, pumasok si Austin sa kanyang silid at habang ang masayang tawa ng mga dalaga at ang mahinang boses ni David ay naririnig mula sa banyo, agad na sinimulan ng binata ang paghahanap sa kanilang mga gamit upang hanapin ang kakaibang kaso na iyon. Ilang minuto pagkatapos, sa wakas ay nagawa niya itong makita at buksan. Kinuha ni Austin ang isa sa mga maliliit na asul na kubo mula doon at tiningnan ito ng maigi. Sa una ay inakala niya na ito ay asukal o gum ngunit ang amoy ay ganap na naiiba. Sa isang punto, nilamon siya ng matinding pagnanais na kainin ang kakaibang at masarap na amoy na kubo. Naaalala ang kanyang misyon, inilayo ng binata ang kanyang sarili mula sa ganoong mga iniisip. Nang tumingin siya muli sa asul na kubo sa kanyang kamay, nakita niya ang isang sirang piraso at agad na pumasok sa kanyang isip na ito ang blue pill. Sa mismong sandaling iyon,
isang takot na sigaw mula sa isang dalaga ang narinig mula sa banyo. Nang marinig ito, namayani si Austin, takot na gumalaw. Nang tumigil ang sigaw, namayani ang binata at ibinaling ang kanyang nag-aalalang tingin sa pinto ng banyo, sinusubukang unawain kung ano ang nangyayari doon. Nagpasya siyang hindi ibalik ang Blue Cube. Isinara niya ng malakas ang kaso at isiniksik ang ninakaw na kubo sa kanyang bulsa. Pagkatapos nito ay ibinalik niya ang lahat sa lugar at lumapit sa pinto, mahina na kumatok, nagtatanong kung ayos lang ba si David. Agad niyang binuksan ang pinto. Agad napansin ni Austin ang halatang tensyon na nakikita sa mukha ng bayani. Napagtanto na hindi makakakuha si Austin ng paliwanag mula sa kanya, yumuko ang binata at tiningnan ang likod niya. Ang nakita niya doon ay malayo sa kaaya-ayang ideya. Itinaas niya ang isang walang katiyakan na tingin kay David at, na may mahinang pag-asa sa kanyang boses, hiniling sa kanya na sabihin na hindi ito ang iniisip niya. Lumabas ang bayani mula sa banyo at mabilis na nagsimulang mangolekta ng kanyang mga gamit, nagpatak sa daan na hindi nagkakamali si Austin at patay na nga ang dalaga na ito. Sumagot ang nagulat na binata na dapat umalis muna si David dito. Samantala, uutusan niya ang mga tao mula sa kumpanya na asikasuhin ito. Nagmamadaling nagbihis si David at agad na umalis sa silid, ganap na binabaliwala si Austin na naghahatid sa kanya. Sa wakas, naiwan siyang mag-isa, umupo siya sa sofa at bamantong hininga ng may ginhawa, masaya na hindi naghinala si David ng anuman, kung hindi ay ang kanyang bangkay ang nakahiga sa tabi ng walang palad na babae. Samantala, nagawa na ng bayani na bumaba sa parking lot at sumakay sa kanyang sasakyan. Nang makapasok, hindi na niya napigilan ang kanyang galit at sa isang pag-uudyok ay kinuha niya ang kaso mula sa kanyang bulsa. Ibinato ni David ito sa windshield at lahat ng laman ay kumalat sa buong cabin. Galit na galit ang binata sa pag-iisip na hindi ito ang unang beses na nangyari ang ganito simula nang magsimula siyang uminom ng mga kakaibang pil na ito at sa bawat pagkakataon ay nawawalan siya ng kontrol sa kanyang lakas. Huminga ng malalim, nagpasya siya na kailangan niyang subukang huminahon o maaaring mangyari ang iba pang kakilakilabot. Biglang nakuha ang kanyang pansin sa mga nakakalat na blue cubes. Binilang niya ang mga ito at nalaman na may nawawala. Agad na kumunat ang kanyang noo at nagtungo siya upang tingnan ang kanyang mga bulsa, sinusubukang alamin kung saan nagpunta ang nawawalang kubo. Nang walang makita sa kanyang mga bulsa, nagpasya si David na kalimutan na lang ito dahil ilang araw na lang naman bago ang susunod na laro. Kinabukasan, nakipag-ugnayan si Michael kay Alex at hiniling sa kanya na tulungan siyang lumipat, kaya ngayon ay nagmamaneho sila sa sasakyan at sinisikap ni Michael na baliwalain ang walang katapusang tanong ng kanyang kaibigan kung bakit siya nagpasya na lumipat mula sa kanyang magagandang kapitbahay. Bamantong hininga siya, masama ang tingin kay Alex at sinabing ang lahat ng kanyang inakala ay walang saysay na ilusyon, ngunit sa totoo lang, ang pakikasama sa mga babae ay labis na abala. Nakangiting sumagot ang lalaki na ang tinatawag na abala na ito ang siyang pinagmulan ng lahat ng kagandahan. Napansin ni Michael na may pagkaayaw na masyadong maraming baluktot na pag-iisip si Alex at ngumiti lang ng may kasiyahan ang lalaki bilang tugon sa pahayag na ito. Ilang minuto ang lumipas, huminto sila sa isang malaking, marangyang mansyon. Pagkakita rito, sumipol si Alex at nagulat na nagtanong kung saan kinuha ni Michael ang pera para umupa ng ganoong bahay. Sumagot ang bida na ibinigay ito sa kanya ng kanyang inampong anak. Pagkuha ng isa sa mga kahon, sinabi ni Alex na may pagkaayaw na imbes na magsinungaling, sana ay inamin niya na nanalo siya sa loto. Hindi sila nagtagal sa pagbaba ng mga kahon at nang matapos si Alex, umalis agad siya. Iniiwan si Michael mag-isa sa kanyang bagong apartment. Ang una niyang ginawa ay nagtungo sa kanyang silid tulugan at bumagsak sa kanyang malambot na kama. Umupo siya sa kama nang maalala niyang pagkatapos ng laban sa Black Dragon, hindi pa niya nagagamit ang kakayahan ng pagtawag sa Snow Woman. Nang materialize ang Golden Pearl sa kanyang palad, agad niyang napansin na bagaman nagastos na niya ang ilang bahagi ng madilim na enerhiya mula rito upang mapabuti ang kakayahan sa pagkontrol ng tao, ang natitirang enerhiya sa loob ay nasa antas pa rin ng C-rank na kakayahan.